Kapatid, rich ka ba? Magandang araw po ng Lunes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Santa Catalina Drexel. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Isang tao ang patakbong sumalubong kay Jesus at paluhod na nagtanong, Mabuting guro, anong dapat kong gawin para magmana ng walang hanggang buhay? Sumagot sa kanya si Jesus. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos. Huwag papatay. Huwag makiapid. Huwag magnakaw. Huwag manirang puri sa kanyang kapwa. Huwag mandaya. Igalang ang iyong ama't ina. Sinabi sa kanya ng tao, Sinunod kong lahat ng ito mula pa sa aking pagkabata. Ano pa ang kulang ko? kaya tinitigan siya ni Jesus at minahal siya at sinabi, Isa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at saka ka bumalik para sumunod sa akin. Pinanghinaan ng loob ang tao sa salitang ito at umalis na malungkot sapagkat napakayaman niya. Kaya tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, Napakahirap ng pumasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Takang-taka ang mga alagad sa pananalitang ito, kaya muling sinabi sa kanila ni Jesus, Mga anak, napakahirap ng pumasok sa kaharian ng Diyos. Oo, mas madali pa para sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ng isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Lalo pang namangha ang mga alagad at nag-usap-usap. Kung gayon, sino ang maliligtas? Sino nga? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, Imposible ito para sa tao, pero hindi para sa Diyos. Lahat ay posible para sa Diyos. Mali ba kapag mayaman ka? Paano kung namana mo ang masaganang buhay o talagang pinagsumikapan mo ito? You can read between the lines ang tugon ng ating Jesus, Maestro. Hindi mali ang maging rich. Ang problema lang, baka masyado tayong attached sa yaman at wala tayong kamalay-malay na dinidetach na natin ang ating sarili sa Diyos. Nakakapagod kayang tugisin ang yaman. Mauuwi tayo sa habol ng habol. Ang resulta, trouble. Wala tayong kasiyahan. Kay daming naganap sa 2 buwan ng bagong taon. Ang mga yaman na tupok ng malalaking dila ng apoy. Naging abo ang mga pinag-ipunang ari-arian. Nang nakaraan ding buwan, sa kabila ng mga naganap dito sa lupa, kay gandang pagmasdan sa kalawakan ang parade of planets na nagpapaalala ng tunay na yaman ng Diyos. Tulad sila ng nakahanay na alahas ng pag-ibig, kapayapaan, ligaya, kabutihan, katapatan, pag-asa. So, what's wrong with being rich? Kung ang pundasyon ay ang yaman ni Lord, wala na tayong hahanapin pa. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.